Umuulan sa Maynila, hindi malakas. Iyong klaseng ulan na parang ayaw tumigil kahit madaling araw na. Basang-basa ang kalsada habang naglalakad si Xavian Valle sa ilalim na nagpapatay sinding neon lights. Mahigpit niyang hawak ang strap ng backpack niya habang paulit-ulit na tumutunog ang cellphone niya sa bulsa. Mama, hindi niya sinagot. Pinatay niya ang screen. Pagod na siyang marinig ang mga parehong salita. Patay na si kuya. Hindi niya matanggap. 2 taon nang nawawala si Marco Valle. Walang bangkay, walang suspect, walang kahit anong lead. Parang nilamon siya ng Maynila. Pero 1 linggo na ang nakakalipas. May natanggap si Xavian na anonymous message. If you want to see him again, wait at the old line, 12:13 a.m. Kasama ng message, isang picture na lumang train station na matagal nang inabandona matapos ang isang aksidente noong 2008. At ngayong gabi, naroon siya. Minto si Xavian sa harap ng sirang gate ng stasyon. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na Stasyon. Kalawangin, tahimik. Halos kainin na ng halaman ang lumang hagdan pababa. May graffiti sa dingding. May mga kandilang tunaw sa gilid at sa gitna ng platform nakasulat gamit ang puting pintura. Don't board alone. Napalunok siya. Normal na tao, aalis na sana. Pero hindi normal si Xavian pagdating sa kuya niya. Binuksan niya ang backpack. Kinuhang lumang notebook ni Marco. Puno iyon ng random sketch, mga riles, sariling relo, at paulit-ulit na oras. 12:13. Napakunot siya. Noong buhay pa si Marco, lagi itong paranoid. May mga gabing hindi natutulog. Laging may kinakatakutan. At isang gabi, bigla na lang itong nawala. Tumingin si Xavian sa oras. 12:12 a.m. Tahimik ang buong istasyon. Hanggang biglang umugo ang Ariles. Nanginig ang platform. Nanlamig ang buong katawan niya. Mula sa dulo ng tunnel, may liwanag, mabagal, maputla, at kasabay ng ilaw, may tunog ng lumang tren na unti-unting lumalapit. Hindi modernong LRT. Hindi MRT. Mas luma, mas mabigat. Parang tren mula sa ibang panahon. Lumabas ito mula sa kadiliman na parang multo. Basag ang ilang bintana. Kumikislap ang ilaw sa loob. At ang pinakanakakatakot, walang driver. Huminto ang tren sa harap niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tahimik. Walang bumababa. Walang sumasakay. Pero may bumubulong. Dose-dose ng boses. Mahina. Parang may sabay-sabay na umiiyak. Nanginig ang kamay ni Xavian. Tumibok ng malakas ang dibdib niya. Ito na iyon. Ito ang hinahanap niya. O ito ang papatay sa kanya. Pumikit siya sandali. Pagkatapos, sumakay siya. Pagsara ng pinto, biglang nawala ang tunog ng ulan. Sobrang tahimik. Halos sumakit ang tenga niya. Dahan-dahan siyang napatingin sa paligid. Luma ang loob ng tren. Dilaw ang ilaw. May kalawang ang sahig. At may tubig na tumutulo sa mga kisame nito. Kahit wala namang ulan sa loob. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya nanlalamig. Kundi ang mga pasahero. Kompleto ang bagon. May matandang babae na yakap ang litrato ng anak niya. May lalaking duguan ng polo. May batang nakatingin lang sa sahig habang basa ang paa. At lahat sila, walang imik. Parang hindi humihinga. Umuusad ang tren. Naupo si Xavian malapit sa bintana. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hanggang sa mapansin niya.
May isang lalaki sa dulo ng bagon. Nakatitig sa kanya. Matangkad, maputla ang balat, nakaitim na coat, at kakaiba ang mga mata nito. Parang sobrang lungkot na matagal nang tinatago. Hindi umiwas ang tingin ng lalaki. Pagkus, bagya itong ngumiti. Late ka na. Napatigil si Xavier. Ha? Tahimik na tumayo ang lalaki. Habang papalapit ito, unti-unting lumalamig ang paligid. Napansin ni Xavier. Walang tunog ang yabag nito. Parang hindi sumasayad sa sahig. Huminto ito sa harap niya. Kilala ba kita? Hindi agad sumagot ang lalaki. Umupo ito sa harap niya. At doon nakita ni Xavier. May paso ang kamay nito. Parang lumang sunog. Malalim, masakit tignan. Anong pangalan mo? Tanong ni Xavier. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, Tabio. Biglang namatay ang ilaw ng tren. Dumilim ang buong bagon. May mga bulong. May tumatawa. May umiiyak. At nang bumalik ang ilaw, lahat ng pasahero nakatingin na kay Xavier. Lahat sila nakangiti. Hindi normal ang ngiti. Parang may gustong kainin. Napaatras si Xavier. What the hell? May hinang nagsalita si Tabio. Huwag mo silang tingnan sa mata. Bakit? Dahan-dahang lumingon si Tabio sa bintana. Sa labas, wala ng syudad. Puro kadiliman na lang. At sa gitna ng dilim, may mga aninong tumatakbo kasabay ng tren. Mga tao. O baka hindi na tao. May hinang bumulong si Tabio. Kasi kapag nalaman nilang buhay ka pa, unti-unting lumawak ang ngiti ng mga pasahero. Hindi ka na nila pabababain. Humigpit ang dibdib ni Xavier. Hindi siya makagalaw. Lahat ng pasahero sa paligid niya nakatingin pa rin. Sabay-sabay. Parang iisang utak lang ang gumagalaw sa kanila. Ngiti, yung ngiting hindi normal sa tao. Parang matagal nang patay, pero pinipilit lang ngumiti. Tumikhim si Tabio. Mahina. Umupo ka ng maayos. Hindi ito normal na tren. Bulong ni Xavier. Sino sila? Hindi sumagot agad si Tabio. Sa halip, tumingin siya sa mga pasahero. Parang may takot sa mata niya. Hindi na sila bumababa, sabi niya. Bakit? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, dahil wala na silang pupuntahan. Biglang yumugyog ang tren. Napalakas ang pag-ilaw ng mga ilaw sa kisame. Parang nagkikislapan. At isa sa mga pasahero yung batang nakatingin sa sahig. Biglang tumingala. Diretso kay Xavier. Kuya! May ng boses. Napatayo si Xavier. Ano? Tumulo ang likido mula sa mata ng bata. Hindi luha. Parang tubig na galing kung saan. Kuya, dito ka rin ba naiwan? Napaatras si Xavier. Hindi niya kilala ang bata. Pero bakit parang may bigat sa dibdib niya? Bakit parang may mali sa memorya niya? Biglang hinila siya ni Tabio paupo. Hindi mo sila kakausapin. Bakit? Kapag kinausap mo sila ng direkta, maaalala mo rin. Nalamig si Xavier. Ano ang aalalahanin ko? Hindi sumagot si Tabio. Sa halip, tumingin siya sa sahig. Parang ayaw niyang sabihin. Sa labas ng bintana, mas lalong lumalalim ang kadiliman. Pero ngayon, may mga ilaw na kumikislap sa malayo. Parang lungsod, pero hindi normal. Patay sindi ang mga ilaw ng mga gusali. Parang glitching reality. Biglang may lumitaw na anino sa likod nila. Isa sa mga pasahero, yung lalaking duguan ng polo. Tumayo, dahan-dahan at lumapit kay Xavier. Tahimik ang buong bagon. Parang huminto ang oras. Tumigil si Xavier sa paghinga. Tabio, bulong niya. Pero huli na, nasa harap niya na ang lalaki. At sa isang iglap, sumabog ang boses nito. Ikaw yung nang-iwan sa akin! Napunit ang katahimikan. Nanginginig ang buong tren. Nagkagulo ang ilaw. Hindi kita kilala! Sigaw ni Xavier.
Pero bago pa siya makagalaw, biglang hinawakan ng lalaki ang ulo niya. At isang flash, isang memory, hindi kanya. Isang masikip na apartment, ulan sa bintana, isang lalaki, nakahiga, tupuan, at sa tabi niya. Savian, umiiyak. Huwag kang mag-alala. Biglang bumalik si Savian sa kasalukuyan. Hinahabol niya ang hininga. Hindi ako. Pero lahat ng pasahero nakatingin na sa kanya ngayon. Galit, sakit, pagkamuhi. Parang siya ang dahilan kung bakit sila naririto. Tabio! Nanginginig niyang tawag. Tahimik lang si Tabio. Pero iba na ang tingin niya ngayon. Mas mabigat, mas totoo. Alam mo na, sabi ni Tabio. Hindi totoo yung memoryang nakita ko. Sagot ni Savian. Pero hindi sigurado ang boses niya. Tumayo si Tabio. At sa unang pagkakataon, may emosyon na sa mukha niya. Takot. Hindi lahat ng naalala mo sa'yo. Biglang huminto ang tren. Patay ang ilaw. Nagdilim ang buong paligid. At sa dilim, may bumulong. Maraming boses. Pero iisa lang ang malinaw. Welcome back, Savian Valley. Biglang bumuka sa mga mata ng pasahero. Lahat sila sabay-sabay. At lahat sila hindi na tao ang tingin kay Savian, kundi target. Tahimik. Pero hindi yung normal na tahimik. Yung klase ng katahimikan na parang may tinatanggal sa isip mo habang nakaupo ka lang. Humihinga si Savian. Pero parang hindi niya naramdam. Nakaupo siya sa lumang upuan ng tren habang ang mga pasahero sa paligid ay hindi na lang basta nakatingin. Nakatitig sila. Parang hinihintay nilang may maalala siya. Sa tabi niya si Tabio. Hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin na lang sa sahig. Parang ayaw niyang makita kung ano ang nangyayari. Tabio! Ay nagsabi ni Savian. Walang sagot. Sa halip, gumalaw ang tren ng bigla. At sa pag-uga na iyon, biglang sumakit ang ulo ni Savian. Hinawakan niya ang sentido niya. May pumasok na imahe. Hindi niya yun kontrolado. Isang platform, parehong tren, pero mas maliwanag, mas buhay. May lalaking tumatakbo papalapit. Savian! Sigaw, pamilyar. Pero hindi niya maipangalan. At sa likod ng lalaki, isang batang umiiyak. Biglang bumalik si Savian sa kasalukuyan. Humihingal siya. Hindi ko kilala yun. Pero kahit sabihin niya, parang hindi naniniwala ang sarili niya. Sa harap niya, isa sa mga pasahero ang tumayo. Yung matandang babae na yakap ang litrato. Dahan-dahan siyang lumapit at nilapag ang litrato sa harap ni Savian. Nanginginig ang kamay niya. Anak! Bulungan. Bakit mo kami iniwan? Nalamig si Savian. Tumingin siya sa litrato. May pamilya, may bahay, may tao. Pero wala siya doon. Hindi ako yan! Mariin niyang sabi. Ngumiti ang matanda, pero luhang lumabas. Hindi mo na ba talaga kami naaalala? Biglang nagsalita si Tabio, malakas. Tama na! Lahat tumahimik. Unang beses narinig ni Savian na ganun ang boses niya. Hindi malamig, kundi desperado. Tabio! Sabi ng isang pasahero. Bakit mo siya pinoprotektahan? Napatingin si Savian kay Tabio. Anong nangyayari? Bulong niya. Hindi sumagot si Tabio agad. Pero ngayon, nanginginig ang kamay niya. Savian, sabi niya. Kapag pinilit mong alalahanin lahat, hindi ka na makakabalik. Bakit? Biglang sigaw ni Savian. Tahimik ang tren at sa katahimikang iyon, isang pangalan ang biglang bumulong mula sa mga pasahero. Mahina, paulit-ulit. Savian Valley. Savian Valley. Savian Valley. Humigpit ang dibdib niya. Paano niyang alam ang pangalan ko? Sigaw niya. Biglang huminto ang lahat at sabay-sabay sumagot ang mga pasahero. Dahil lagi kang bumabalik dito. Nalamig si Savian. Hindi.
Tumayo siya. Nagkakamali kayo! First time ko dito! Tahimik hanggang sa magsalita si Tabio. Hindi! Isang salita lang. Parang bumagsak ang buong mundo. Dahan-dahang lumingon si Sabian. Ano? Tumayo si Tabio. At sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itago. Pangatlong beses ka nang sumakay sa tren na to. Parang binagsakan ng bakal ang dibdib ni Sabian. Sinungaling ka! Umiling si Tabio. Hindi mo lang maalala. Biglang nagbago ang ilaw ng tren. Patay sindi. Nag-distort. Parang sirang video. At sa pagitan ng ilaw, isang imahe. Sabian, nakaupo sa parehong tren. Mas payat, mas tahimik. At sa tabi niya, si Tabio. Ngumiti. Welcome back. Bumagsak si Sabian sa upuan. Hindi siya makahinga. Hindi totoo yan. Hindi ako. Pero kahit ang tanggi niya, may nararamdaman siyang buta sa isip niya. Parang may kulang na parte na paulit-ulit na binubura. Lumapit si Tabio. Dahan-dahan, umupo sa harap niya. Sabian, mahina. Hindi ka nandito para hanapin ang kuya mo. Nanlamig si Sabian. Ano? Tahimik. At sa wakas, dito ka dahil hindi ka makalis sa sarili mong pagkamatay. Biglang bumukas ang ilaw at sa likod ni Sabian, nakita niya ang refleksyon niya sa bintana. Pero hindi siya. Mas luma, may sugat at nakangiti. Hindi! Bulong niya. Hindi ako patay. Pero hindi na sumagot si Tabio. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na tren ang umiikot sa paligid nila, kundi alaala. At sa gitna nito, isang pangalan na matagal nang inilibing. Marco Valle. Tahimik na naman ang tren. Pero ngayon, iba na ang tahimik. Hindi na siya nakakabingi. Kundi parang bagay na unti-unting kinakain ng spasyo sa loob ng bagon. Hindi na nakaupo si Sabian. Nakatayo siya. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil ayaw na ng utak niya na umupo sa katotohanang unti-unting bumubuo sa harap niya. Patay na ako. Mahina niyang tanong. Sagot, si Tabio nakaupo pa rin. Pero hindi na siya nakatingin kay Sabian. Parang pinili niyang huwag sagutin. Tabio, ulit ni Sabian. Mas matalim na ngayon. Sabihin mo ng direkta. Huminga si Tabio ng mabigat. At doon unang beses siyang tumingin ng diretsyo. Hindi ka dapat nandito. Tumawa si Sabian na walang kahulugan. Wow, thanks. Ang helpful mo. Biglang huminto ang tren. Nawala ang galaw. Nag-static ang lahat. At sa sandaling yun, gumalaw ang mga pasahero. Isa-isa. Parang may utos. Lumingon silang lahat kay Tabio. Hindi kay Sabian. Kay Tabio. Violation! Bulong ng matandang babae. Bakit mo siya ginising ulit? Sabi ng batang lalaki. Dapat tulog siya. Dagdag ng lalaking duguan ng damit. Nanlamig si Sabian. Ginising? Ulit niya. Napatingin siya kay Tabio. Anong sinasabi nila? Hindi sumagot si Tabio. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sabian ang tunay na bigat sa presensya niya. Parang hindi siya pasahero. Parang bahagi siya ng tren. Tabio Reyes, sabi ng mga pasahero. Tabio Reyes! Tabio Reyes! Sabi ng pasahero, sabay-sabay. Caretaker of Loop 13. Napatras si Sabian. Loop? Biglang nagkarak ang ilaw. At sa mga pader ng tren, may eksena. Parang pelikula. Pero hindi random. Lahat ay si Sabian. Iba-ibang version niya. Si Sabian na umiyak habang yakap ang bangkay ng kuya niya. Si Sabian na nakaupo mag-isa habang unti-unting nawawala. Si Sabian na nakatingin kay Tabio habang sumisigaw. At si Sabian na sumakay ulit sa tren. Paulit-ulit. Stop! Stop! Pulong ni Sabian. Stop showing me that. Pero hindi tumigil. Lumapit si Tabio. Hindi ko sinimulan to, sabi niya. Pero ako ang nagbabantay para hindi ka tuluyang mawala. Anong ibig sabihin nun? Sigaw ni Sabian. Tahimik si Tabio. At sa unang pagkakataon, nagkarak ang boses niya. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit umiikot ang tren na to. Parang sinaksak si Sabian sa dibdib.
Ako? Tumango si Tabio. Hindi ka patay, pero hindi ka rin buo. Na-fracture ka nung araw na nawala si Marco. Biglang nag-flash. Isang memory na mas malinaw. Isang platform. Kabi, si Xavian at si Marco. Nag-uusap. Kung may mangyayari sa akin, sabi ni Marco, huwag mong subukan hanapin ang sagot kung saan hindi dapat. Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Pero biglang, isang tren, isang ilaw, isang sigaw, at putol. Bumalik si Xavian, nanginginig. Hindi ganyan ang nangyari. Pero si Tabio umiling. Hindi mo na maalala yung buong version dahil paulit-ulit mong binubura ang sarili mong tropa. Tahimik at sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita ang mga pasahero. Si Tabio ang nagbuo sa'yo. Nalamig si Xavian. Ano? Lumingon siya kay Tabio at doon niya nakita. First time, hindi siya tao lang na nakaupo sa tren. May marka siya sa likod ng leeg niya. Parang barcode, parang system tag. Tabio, pabulong na sabi ni Xavian. Anong? Ikaw ba ay tao? Tumawa si Tabio ng mahina, pero walang saya. Hindi na ako siguro. Biglang nag-shake ang tren. At sa labas ng bintana, hindi nakadiliman, kundi isang silid, isang control room, maraming monitors, at isa lang ang nakadisplay. Xavian Valle, loop status active. Nanlabo ang paningin ni Xavian. Hindi totoo ito. Pero sa loob niya, marahang nagsalita si Tabio. Xavian, may dahilan kung bakit lagi kang bumabalik. Huminto siya. At may dahilan kung bakit ako lagi nandito. Dahan-dahang umarap si Xavian. At sa wakas, tanong na hindi niya gustong marinig ang sagot. Ano ka sa akin? Tahimik. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, isa akong bagay na ginawa para siguraduhin hindi ka tuluyang masira. Humigpit ang dibdib ni Xavian. Ginawa. Tumango si Tabio. At kung mabigo ako, hindi ka na ulit makakalis sa tren na to. Biglang nagpatay sindi ang ilaw. At sa isang sandali, nakita ni Xavian ang sarili niya. Hindi pasahero, hindi buhay, kundi nakahiga sa isang sterile room. At si Tabio, nakatayo sa tabi niya. Umiiyak. Hindi! Pulong ni Xavian. At sa unang pagkakataon, tumulo ang luha ni Tabio. Pasensya na, sabi niya. Pero hindi ito ang unang beses na nagmahal ako sa iyo. Huminto ang tren. Hindi parang normal ang paghinto, kundi parang pinunit mismo ang oras. Walang galaw, walang ingay. At sa loob ng bagon, pati paghinga ni Xavian ay parang hindi niya kontrolado. Nakatingin siya kay Tabio. Pero hindi yung Tabio na una niyang nakilala. Mas mabigat na ngayon, mas totoo, mas masakit. Ulitin mo, mahinang sabi ni Xavian. Sabihin mo ulit. Hindi agad nakagalaw si Tabio. You are not supposed to exist outside this train anymore. Tahimik. Parang bumagsak ang buong mundo sa loob ng salita na iyon. Napatras si Xavian. Hindi. May kuya ako. May buhay ako sa labas. Wala. Putol ni Tabio. Simple lang. Pero parang pinal na pa ako. Biglang nag-flash ang mga ilaw ng train. At sa paligid nila, nagsimulang mag-collapse ang mga pasahero. Isa-isa, parang nagiging static. Loop is breaking. Bulong ng matandang babae. Bakit siya nagising ulit? Sigaw ng bata. Hindi pa siya tapos, sabi ng lalaking duguan ng damit. Napalingon si Xavian sa paligid. Tabio, anong nangyayari? Hindi agad sumagot si Tabio. Pero ngayon, naglakad siya papalapit. Dahan-dahan. Parang bawat hakbang niya may bigat ng 10 taon. Xavian, may isa pang bagay na hindi mo pa naaalala. Nalamig si Xavian.
Ano pa? Tumigil si Tabio sa harap niya. At sa wakas, hindi mo hinahanap ang kuya mo. Hinahanap mo ang dahilan kung bakit mo siya nawala. Biglang sumabog ang memorya. Isang gabi, 12:13 a.m. Dalawang magkapatid, Savian at Marco. Sa parehong platform. Pero may mali, may sigawan. May tren na paparating na hindi dapat dumaan. Hinawakan ni Marco si Savian. Kapag sumakay ka ng tren na to, hindi ka na makakabalik sa sarili mo. Kuya, bitaw! Pero huli na. Isang ilaw, isang ingay. Isang crash ng reality. At, putol. Bumalik si Sabian, nanginginig. Hindi, pulong niya. Hindi ako gumawa nun. Tahimik si Tabio. At hindi ka nag-iisa. Biglang lumiwanag ang paligid. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sabian ang buong tren mula sa labas. Hindi ito tren, kundi loop. Isang sirang cycle ng memory. At sa gitna ng lahat, siya, nakaupo sa parehong upuan. Paulit-ulit. Every time you bored, sabi ni Tapio, you try to save him. Pero every time, ikaw ang dahilan kung bakit nawawala siya. Parang bumagsak si Sabian. Hindi ko ginusto yun. Alam ko, sagot ni Tapio agad. Mas mabilis, mas emosyonal. At kaya ako nandito. Tahimik. Para pigilan ka. Napatingin si Sabian sa kanya. Bakit ikaw? Huminga si Tabio ng malalim. At sa unang pagkakataon, binuksan niya ang buong katotohanan. Dahil ako ang memory fragment na naiwan mo sa sarili mo. Nalamig ang lahat. Kapag hindi mo kayang tanggapin ang sakit, ginagawa mong tao ang pag-asa. Tinuro niya ang sarili niya. Ako yun. Tahimik. Biglang nag-flicker ang buong tren. At sa labas, may liwanag na totoong mundo. Isang platform, isang gabi. May katawan si Sabian na nakahiga sa emergency stretcher. Sirena, mga tao, mga sumisigaw na doktor. He's still alive! Sa loob ng tren, napahinto si Sabian. Kung gumising ako sa labas, bakit nandito pa rin ako? Tumitig si Tabio. Dahil hindi ka pa handang bumitaw. Mahabang katahimikan. Biglang humakbang si Tabio papalapit. Mas malapit, mas totoo. Sabian, may choice ka manatili sa tren. Kung saan nandito siya. O bumalik sa mundo kung saan wala na siya. Nandika si Sabian. At ikaw, ngumiti si Tabio. Pero may luha. Ako, kapag umalis ka, hindi na ako umiiral. Parang sumigip ang mundo. Tumingin si Sabian sa kanya. At sa unang beses, hindi memory, hindi glitch, kundi taong minahal niya kahit hindi niya alam kung paano. Tabio, may hinang sabi niya. Hindi ko kaya. Tahimik si Tabio. At dahan-dahan. Alam ko, biglang bumukas ang pinto ng tren. Isang puting liwanag. Sobrang sakit sa mata. Sa labas, tunay na mundo. Buhay, pag-asa. Pero sa loob, si Tabio, nakatingin lang. 12:13 na, pulong niya. Last stop, humakbang si Sabian palabas. Isang paalang, nanginginig. Tumingin siya pabalik. Kung bumalik ako, maalala pa rin ba kita? Tahimik, tapos ngumiti si Tabio. Ang unang totoong ngiti niya. Hindi. Pero mararamdaman mo. Mahabang katahimikan. Tapos, tuluyan nang umakbang si Sabian sa liwanag. Isang hospital room. Beeping machines. Umuulan sa labas ng bintana. Nagbukas ng mata si Sabian. Patient is awake. Mga boses, mga tao. Normal na mundo. Pero may kulang. Parang butas sa dibdib niya na hindi niya maintindihan. Sa kamay niya, isang notebook.
Walang pangalan, puro drawings ng tren. At isang oras, 12:13. Napatingin siya sa bintana. Ulan, tahimik. Pero sa refleksyon, isang sandali lang. May lalaking naka-black coat sa likod niya. Nakatingin, may hinang ngiti. Late ka. Paglingon niya, wala na. Pero sa dibdib niya, hindi na kulang. Kundi may alaala na hindi niya maipaliwanag. At sa malayo, isang tren, naghihintay pa rin. Mahina ang ulan sa pagitan ng alaala. May tren na dumadaan, hindi na humihinto. At sa bawat ilaw, ikaw pa rin ang dulo. Kahit ilang beses akong mawala rito. Labing lang, labing lang. 12 minuto bago maglaho ang gabi, naririnig ko pa rin ang boses mo sa dilim. Mga yabag sa platform na hindi na bumabalik. Pero bakit bawat takbo, ikaw pa rin ang kapalit? Kung panaginip lang lahat, bakit sugatan pa rin? Kung tapos ka na sa akin, bakit hindi kita malimot? At sa kapariantan, bumabalik ang mundo sa atin. Sa lumang tren ng gabi kung saan hindi tayo pinapatawad ng memory. Kahit mawala pangalan mo, kahit mabura ako, hahanapin pa rin kita sa pagitan ng ilaw at multo. Sa gabay ang clock din, ikaw pa rin ang last stop ko. May mga matang nakatingin sa bawat maling desisyon. Mga pasaherong naiwan sa sirang istasyon. At habang unti-unti nawawala ang sarili, ikaw lang ang totoo sa mundong paulit-ulit. Kung kailangan kang kalimutan para makabalik ako, bakit mas masakit ang mabuhay nang wala ka? Sabihin mo kapag tumigil ang tren, may tayo pa rin ba sa kabilang dulo ng dilim?
ikaw pa rin ang huling sakay.